Binuksan na ang ikalimang health and counseling facility sa Batangas sa isang eskwelahan sa bayan ng Alitagtag. Narito ang report ni Paul Hernandez. Takbuhan ng 17 anyo sa si Marion ang mga kaibigan sa eskwelahan para mahingahan ng problema. Aminadong may pagkakataon na may pagdadalawang isip siya na mag-open sa kanyang mga magulang. Hindi dahil sa natatakot, kundi ayaw na rin daw niyang dumagdag pa sa mga isipin sa bahay. As friend po ay talagang pinupush nila po ako and binibigyan po ako ng courage na kaya ko po lahat ng stress na nararanasan. Ayon sa DOH Calabarzon, marami pa rin sa mga kabataan ang hindi pa rin bukas sa mga magulang. Bagay na nakakaapekto rin umano sa mental health ng ilang kabataan. Hindi raw dapat ito ipinagsasawalang bahala. Parang magkakaroon ng maling desisyon, no? Kagaya ng yung iba nagre-resort sa substance abuse, yung iba naman yon nagkakaroon ng depression, at yung iba may suicidal attempts. Minsan ang feeling ng mga estudyante wala silang makausap. Lumalabas naman sa datos itong 2022 ng Women and Children Protection Unit o WCPU ng Batangas Medical Center na umaabot sa mahigit 520 na mga kabataan sa lalawigan ng Batangas ay biktima ng pang-aabuso. Pinakamataas daw sa bilang na yan ang kaso ng rape. Ang ikinagugulat nila, nangyayari raw ito sa loob mismo ng bahay. Hindi alam ng mga adolescent kung saan sila lalapit, may fear na magsumbong dun sa kinauukulan, lalo't higit kung ang perpetrator ay kasama nila sa bahay. Ang perpetrator is neighbor, grandfather, father, o stepfather. Ang kabubukas lang na Tindig Health Kiosk na isang counseling facility sa Alitagtag Senior High School tutugon at didinig sa mga iba't ibang suliraning pangkalusugan ng mga teenager. Gustong basagi ng kagawaran at DepEd ang stigma o negatibong tingin ng marami sa mga sumasailalim sa counseling. Ibibigay namin through several media, no, sa Facebook, kung saan man pwede. Ikakalat namin yan para maging kampante na yung mga estudyante na pupunta sa Tindig facility na walang stigma. Ito na ang ikalimang Tindig Center sa probinsya ng Batangas at ika-25 sa Calabarzon Region. Target ng DOH Calabarzon na makapagtayo ng 31 health facilities sa buong rehiyon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.